Ayun, good morning. Ngayong araw, explain natin yung pagkakaiba ng tatlong 'to. Kasi maraming gustong malaman, bibili sila, halimbawa bibili sila sa online, sa hardware at gusto nilang malaman kung ano ba yung mga gamit ng mga 'yan. So, yung tatlong 'to is yung impact driver. Ito sa impact driver, ayan. Impact driver, yung malapit sa kanya, halos kapatid niya na 'to, impact wrench. Tsaka ito, si hammer drill. So, simulan natin dito sa impact driver. Yung impact driver, ang main purpose niya ay mag-drive talaga ng mga screws. Screw, maliliit na lug nuts, pwede yun. Kasi ito yung ano niya, ayan. Yan yung lalagyan niya ng bits. Collet is 1/4 hex. Ito. Makapansin nyo, may groove siya. So kung naglalagay kayo dito ng ordinary drill bit, ito, makinis. Hindi yan pwede dyan. Pero may nabibili naman na parang adapter. Pero hindi siya hassle recommended. Hindi siya recommended sa ganun. So kung ang pinaka-purpose niya is ito talaga yung comfort hex. Ayan. Yung loob nito ay ibang-iba sa ordinaryong barena. Ito, may binuksan ako. Ayan. Ayan yung luma. Impact driver, tiniing ko yung luma. Ayan yung loob niya. Ang tawag dito is anvil. Yung anvil pala guys, yun yung tumutulong sa impact driver na magbaon talaga ng mahabang screw. So yung mga screw na mga 3 inches, na 5 mm yung shaft, walang problema sa kanya. Tulad nito. Ayan. Wala yan. Sisiw sa kanya yan. Ayan, mga pang-tech screw. Hanggang sa maliliit. So, ang advantage nito is sa pagdidrill o sa pagdadrive ng screw. Sorry. Hindi ka mahirapan. Ang disadvantage naman ito is sa sobrang lakas niya. Lalo kung mga medyo masailan yung screw, malambot yung bakal ng screw, kaya niyang maputol yung screw. Ito yung pinakaulo niya, minsan napuputol yan. Ayan. Tapos ito din, na-strip niya. So, ang mechanism niya, yung anvil, gumagana siya. Para siyang dalawang gear na nagkukuskos na itunog yan eh. Pag na-activate yung hammer, pakita natin. Ito. So, walaan muna natin ang beat. Ayan, may tunog yan. Ayan. Ma-activate na yung anvil na yun. Doon na nagsashine yung impact driver. Kung magdadrive kayo ng maraming screw, mahaba, yun ang gamitin nyo. So, ang disadvantage niya, pwede mong putol yung screw. So, ang diskarte o technique doon, minsan, pag halimbawa yung piece mo, kahoy, talagang maselan yung kahoy, lagay ka muna ng pilot hole. Halimbawa, yung shaft ng screw mo is nasa 5 mm, butas ka muna ng mga 4 mm. Ganon. Tapos, saka mo ito i-drive yung screw mo. Para at least, hindi masyadong hirap yung screw. Hindi siya iinit. Kasi, umiinit yan eh. Pag dinadrive mo siya, makapansin mo, umiinit yung screw. So, pag uminit yun, nag-overheat, yun, nasisira, napuputol, na-strip. So, pilot hole lang yung kailangan mo doon. Tapos, i-countersink mo na din para hindi flash siya. So, sunod pala doon is, ito, yung big brother niya, si impact wrench. Si impact wrench, halos parehas lang siya doon. May anvil din doon sa loob. Ang distinct na pagkakaiba talaga niya, ayun, yung pinakasuksukan niya ng socket. Socket yung lalagay dito, 1/2.
Meron ding nabibiling 3/8, 1/4, pero karamihan ng impact range, 1/2 talaga yun. Advice pala guys, yung mga gantong impact range, yung makukulay, yung chrome, malambot yan, hindi siya pwede dito. Kung may 1/2, ito kasi 1/4 to eh. Kung may 1/2 kayo, tapos balak nyo ilagay dito, tapos ordinary lang siyang impact socket siya. Pwedeng masira mo yung pinaka niya. Malambot, na-strip yun, malo-lost thread. So, ang design dito is, karamihan nun, kulay itim, mahaba siya. Mga 3 inches, gano'n. Mga deep socket. Impact rated yun. Mapapansin nyo siya, kulay itim. So, yun ang naka-design na pang impact driver. Hindi siya nasisira, hindi siya na lost thread. Tapos may butas siya guys. Ayan. Kitang may butas siya. Pwede kang maglagay ng parang pinaka-lock niya. Tapos may rubber yun. Sa dalawang to, halos yung kayang gawin ng impact range, kaya din ito. Kasi may adapter tong pwedeng i-convert mo sa hex na 1/4. So, ito. Ayun. Nakikita mo. Halos kulay itim siya, di ba? Yan. Yung conversion niya ng 1/4 to 1/2 hex. Yan. Pwede mo yung ipasok dyan. Ganyan. Tapos, salpakan mo ng magte-text screw ka. Tapos, ang available lang talaga sa'yo is impact wrench. Ayan. Pwede na. Nakapag-text screw na. Nasalpak yan. Ayan yung rubber, guys. Nakapag-drill ka na or nakapag-drive ka ng screw. So, ito, purpose niya is mga nuts. Kung sa impact driver ay mga screw, dito, mga nut yan. Lug nut, malalaki siya. So, kung babasahin niyo yung specs nito, mas malakas ng kaunti yung impact wrench. Kasi nga, mas malalaki din yung fastener na dinadrive mo. Yun lang yung pagkakaiba niya. Next pala doon is ito. Last. Si hammer drill. So, sa nauna natin vlog, na-explain ko yung konting detalye dito. So, ito sa hammer drill pala, or impact drill. Importante na may function siya na may hammer. Hammer mode, screw, and drilling. So, meron kasing mga luma nito, kahit bago. Minsan wala to. Ayan, wala yan. Wala yan. Clutch and drilling lang. So, hindi siya versatile tool. Kumbaga, hindi ka makapagbuta sa bricks, sa konkreto, basta-basta. So, ang pinakabit niya dito, ganito yung mga tip. Yan, carbide siya. Carbide. Makapansin nyo, carbide yan. Iba yung metal niya sa katawan ng bit mo. Kumbaga, mas matigas to. Kahit hasain mo ng grinder yan, minsan hindi kaya eh. Kumbaga, nakadesign talaga siya sa impact drilling. Yun ang sinasalpak. Yung maliliit lang nito, huwag itong malaki. Kasi tinaman ito eh. Pwedeng masira yung drill mo. So, aside from that, pwede rin siyang pang screw. Yung ganito, yung socket. At sa pag-drill ng kahoy or bakal, pwede ito. Ganito yung mga bits niya. So, ano ba yung advantage nito kumpara mo dun sa dalawa? So, yung halos, yung kayang gawin ng dalawang to, kaya din ito. Maliban lang sa sobrang habang screw at laki. Kung DIYer ka lang, halimbawa sa bahay ka lang, may mga ilalagay ka lang, at least mga 2 inches na screw sa kahoy, kaya na nito. Wag lang yung malalaki. Para dito na yun, sa dalawang to. Mga 6 inches na screw, mga lug nut, hindi na kaya nun kahit lagyan mo yan ng bit. Kasi wala siyang anvil sa loob eh. Kumbaga, clutch setting lang to. Ang maliliit na screw, yan, dito yan nagsashine.
Kasi halos kaya mong ito, no? Hanggang 1 yung torque nito. Yung mga malilit na screw. Ayun, pang mga heavy duty talaga yun. So, kung limited yung budget mo, sa tatlong to, I would highly recommend na ito na. Dito ka na lang. Stick ka na dito sa hammer drill. Kasi, kaya niya ng gampanan yung pagbubutas, pag-screw, at pabarena ng kung ano-ano. Pwede mo siya salpakan ng hulso. Yung iba nga, halos, yung panghalo sa pintura. Yung parang ginagamit sa bakery. Pwede yung dito yun. Maliliit lang, huwag naman yung sobrang lang. So, ang disadvantage lang dito, mabigat siya kumpara sa mga walang hammer. Ito yun. Ito yung sinauna niyang version. Yan yung sinasabi ko sa inyo na wala siyang hammer. Makapansin nyo. Screw, drill mode lang siya, taka clutch. Wala siyang hammer function. So, limited. Wala makakapagbutas ka naman ng semento. Palitan mo lang siya ng bit, tile bit. So, limited yung ano mo dito. Tsaka, kung ikukumpara mo sa mga modern design niya, ito ay brush motor pa. Ito ay brushless. So, ang laking diferensya nun sa torque. Sa torque, sa tibay ng motor, at saka sa battery consumption. Mas mahina to kumonsumo ng baterya kaysa sa brush. Kumbaga, mas makonsumo yun. Kumbaga, sa ano. Tsaka may maintenance, syempre brush siya eh. Papalit ka ng ano. Ito, halos wala na eh. Kumbaga, linis-linis lang sa mga alikabok. So, mas matagal pa yung lifespan ng mga drill na brushless motor. Ayun guys, kung may nakalimutan tayo, kung may mga gusto kayong itanong, dagdag, bago kayo mag-purchase ng drill, comment down below. Try natin sagutin lahat yun. Yun. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Bye-bye.